What is up YouTube and welcome back to the channel. So it's been a while, kumusta kayong lahat? And for today's video, yes, I don't want to be the bearer of the news, pero alam ko naman na alam nyo na rin na sad to say, nag-retro, bumalik ulit ang visa bulletin natin. I think it's December 1, 2021 po ang naging visa bulletin for this month. And then, in addition to that, nagmahal daw, kita ko para may nag-post na nagmahal daw ang medical fee ng SLEX. So, yes, it is what it is. Wala naman tayong magagawa doon sa ngayon, kundi umasa, maniwala lang, no? But, furthermore, I have some few tips for you na pwedeng makatulong habang naghihintay pa kayo. So first is stay positive lang po tayo. Don't lose hope. I-mindset po natin na everything, all of this is temporary lang. No, kumbaga china-challenge lang tayo ni God, ng Panginoon. Tinitingnan yung tibay ng loob natin hanggang kailan natin kaya maghintay, hanggang kailan natin magtiis. Tinetest niya yung will natin to believe on His plans, na for sure magiging planchado lahat pagdating nyo dito. So stay positive lang. Hindi porke naunang umalis yung isa mas magaling na sila sa inyo, hindi porke nandyan kayo talunan na kayo, hindi porke nandyan pa kayo sa Pilipinas ibig sabihin hindi na kayo makakarating dito, 'di ba? So just stay positive, tiwala lang, no? Next, second is keep your documents current. Yung mga documents nyo sa agency, yung mga documents nyo, yung mga certificates nyo, yung mga requirements na documentation nyo sa agency, keep them current para pag dumating yung time na nag-current na yung PD nyo, so mas mabilis na yung process. So pag dumating yung time na current na yung PD nyo, mas mabilis na yung process ng papeles nyo, 'di ba? Lahat ready na, 'di ba? Kumbaga, mas maganda na habang naghihintay kayo mag-current yung PD nyo, ready na yung mga papeles nyo, 'di ba? So mas mapapabilis pag ganun. Not unlike naman na kung kailan naman tsaka kayo finally nag-current, hindi naman pala current ang documents nyo, diba? So wala ring point. Kung nagtatrabaho kayo, keep your certificates current. Ayan, halimbawa may mga certificates kayong needed, BLS, ACLS, etc. Lahat ba ng certifications nyo, lahat ng bala na kaya nyong baunin papunta dito, make sure na current siya or hindi siya expire, or kung wala pa kayo, kuhanin nyo na, samantalahin nyo yung pagkakataon na hindi pa kayo nararush masyado. Number 3, siguro I can suggest or I can tell you na i-current nyo rin yung bedside experience nyo. As much as possible, kung pinapabalik kayo ng agency sa bedside, go ahead. Kasi as per the employer yan eh. Ang mga employer kasi dito, mas prefer nila yung mga applicants na currently working bedside. Yung iba naman, kung hindi man bedside, is like for example call center, USRN account, yan, yung mga ganyan, yung mga utilization management, yan, consider din yan as valid experience dito sa US. So kung ano man ang i-require sa inyo, bedside experience man, kung call center, utilization management work, basta okay lang, pwede, mas okay. Kasi syempre, mas mataas yung sweldo ng ganun. Pero kung hindi naman, so mag-bedside muna kayo. That way, habang naghihintay kayo, tumataas din yung number of experience nyo. Diba? And yung last, siguro masasuggest ko, enjoy nyo muna ang Pilipinas. Sulitin nyo muna lahat ng oras nyo kasama ang family, kasama ang mga loved ones, ganyan, kasi sobra nyo silang mamimiss pagdating nyo dito.
Kung meron kayong mga kailangan dalawin na kapamilya, kamag-anak, ganyan, dalawin nyo na. May mga lugar sa Pilipinas or outside the Philippines na gusto nyong bisitahin. If capable kayo, if able kayo financially, why not? Sige, bisitahin nyo na muna kasi talagang mamimiss nyo yan. Kasi pagdating nyo dito, bakbakan na kagad sa trabaho. So, yun ngang kahit nga yung pag-uwi minsan medyo mahirap eh kasi 'di ba kailangan natin ng mag-work para magkaroon tayo ng maraming ipon, tapos yun tsaka tayo paplano ng magandang bakasyon. However, kasama dun sa enjoy mo lang yung time mo, syempre samahan mo rin ng pagdadasal, samahan mo rin ng pagtitiwala sa Kanya sa taas. Nung time ko, both families ni Mrs., ni Mami Beb at family ko, palagi silang dumadaan sa mga simbahan, ganyan. Kasi lumaki kami sa strict religious families. So yung mga nanay, tatay namin, even titas namin, kapag napapadaan sila or napapadaan sila sa mga simbahan, dumadaan sila, nagdadasal, nagpapamisa, ganyan. And then maraming times na talaga nag-i-schedule pa sila to go to other churches para makabisita, ganyan, para makapagpamisa, ganyan. So wala namang masama kung magtitiwala tayo, wala namang masama kung maniniwala tayo sa mga ganyan. So kanya-kanyang pamahiin, as long as sa ikakabuti naman ng application natin, di ba? I don't see anything wrong with that, di ba? And lastly, syempre, yan, pahabol na mag-ipon. Samantalahin natin yung time na retro pa, mag-ipon tayo, lalo ngayon nagmahal na pala ang medical sa SLEC. So dapat mag-ipon tayo na mag-ipon. Kung may mga kasama kayong dependent, pagpunta dito, pag-ipunan na natin yung magiging bayad sa visa, yung magiging bayad sa airfare nila, ganyan. No. And again, isipin natin, temporary lang po itong visa bulletin. Everything ay magiging okay, magiging planchado basta maniwala ka lang kay God. No, hindi ka naman, kagaya nga nung sabi ko sa dati kong video about visa bulletin, hindi ka ilalagay ni God sa posisyon na yan kung alam niya na hindi mo kakayanin. Okay? And then siguro just to give you some inspiration, marami sa mga naunang nurses, mas nauna pa sa amin dito, sobrang mas nagtagal sila naghintay. Imagine the agony, 'di ba? The agony of waiting. Yung iba 10 years, 15 years, 'di ba? Naghihintay pero they had their faith, naniwala sila, and then ayan, nandito na sila. Kami naman 5 years in the making. So konting tiis-tiis lang, no? Wag tayong mawala ng pag-asa, wag tayong magalit kung kanino man kasi walang may kasalanan nito, walang may gusto nito. Talagang ganito lang ang proseso. Okay? So sana nakatulong.